Noong nakarang linggo, nagpunta kami sa Iloilo City para saksiyan ang isa sa pinaka-exciting at makulay na festival ng bansa, ang Parao Regatta Festival 2025. So yun, dumating kami na maaga sa location para ma-enjoy ang sunrise at ma-assess ang lugar kung saan tayo pwedeng kumuha ng best shots for the event. Pagdating sa coverage ng ganitong klaseng event, mahalaga na mauna ka sa location para makita mo kung saan ang pinakamagandang pwesto para makakuha ka ng dynamic shots. Ito yung tipong kaya mong makita ang buong action pero hindi sagabal sa mismong event. Ate, wait lang. Bilang isang photojournalist, pag nag-shoot ka ng mga ganitong klaseng event, hindi lang basta picture-picture ang kailangan. Ang goal natin ay ikwento ang buong festival gamit ang mga larawan. Dapat may narrative, emotion at action. So ito ang ilang tips ko. Number one, hanapin ang tamang lighting. Kagaya nito ang golden hour, perfect lighting para sa vibrant shots. Mas rich ang colors at mas cinematic ang dating ng photos mo. Pero kung harsh na ang araw, gamitin ang shadows or maghanap ng diffused lighting sa ilalim ng mga structures kung meron. I-anticipate mo yung action. Sa mga race events tulad nito, dapat alerto ka sa action. Laging handa ang camera mo para mahuli ang paddling intensity ng mga racers, ang spray ng tubig, at expressions ng mga kalahok. Best to use a fast shutter speed para crisp at clear ang bawat galaw. At yung pangatlo is humanize your story. Huwag lang mag-focus sa race, isama mo rin ang human element. Kausapin ang mga locals, mga kalahok at spectators. Dito lumalabas ang heart and soul ng festival, kaya always be on the lookout for moments. Halimbawa, yung isang mangingisda na naghahanda ng bangka niya o yung excitement sa mukha ng mga bata habang nanunood, pwede rin yun. Ayan, sa mga oras na to, nakikita na yung mga mangingisda o yung mga kalahok na hinahanda na nila yung kanilang mga paraw. Maagang maaga sila nandito, halos mga 2 hours bago kami dumating nandito na sila. Siyempre sila nga yung mga kalahok, so kailangan nilang maaga. So kailangan nilang maghanda ng mas maayos at para maihanda yung kanilang sarili para sa race. At yan yung mga iba nagsisimula ng buhatin yung kanilang mga sailboats doon sa mismong starting line kung tawagin. At yung mga ibang mga photographers from hobbyists, yung iba dyan, mga kasama namin sa hanap buhay, nagsimula na rin magdatingan. At sa mga ganitong klaseng festival, talagang makakakita ka ng mga maraming litratista na kasama mong kumukuha ng larawan. Dahil yun nga, dahil sa sinasabi nga nilang isang pagmamahal ninyo sa ganitong gawain. At marami talaga ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang dumadayo para ma-witness ang ganitong klaseng festival. Meron lang konting trivia. Alam nyo ba na ang Parao Regatta Festival ay isa sa pinakamatandang sailing event sa Southeast Asia? Mula pa noong 1973, ipinagdiriwang na ito para i-honor ang skill at bravery ng mga Ilonggo sailors na gumagamit ng paraw para matrade at maglakbay noon. Hindi lang siya isang race, isa siyang cultural showcase ng Ilonggo craftsmanship at maritime heritage. For this kind of event, I recommend using a telephoto lens para sa mga malalayong shots at isang wide-angle lens para makuha yung buong eksena. Ang challenge dito ay paano mo may papakita yung energy at intensity ng competition sa iisang frame. Mga kalahating oras bago magsimula yung race, nagkaroon ng briefing yung mga participants at yan, nagpunta na sila sa kanilang mga paraw, hudyat na magsisimula na ang race. Panoorin natin yung pagsisimula ng event.
Ayan, sa punto ng video na ito, makita nyo na nagsimula na ang race. At yan, lumayag na yung mga sailboats at nagkanya-kanya na sila sa ruta. Ito yung mga sample shots ko, sana makatulong.